Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga po ng TGIF. Thank God it's Friday. Samahan niyo po ang inyong mga lingkod, Judith Estrada Lerino. At sa ngalan po ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma. Yan po ay para sa isang oras na panibagong balitaan dito po sa Arangkada Balita. Arangkada Balita! Uy, unang araw pala ngayon, partner day, no, ng bagong buwan. Buwan po ng Marso. Aba, kabilis talaga ho ng araw. At syempre, talagang i-enjoy natin. Pero, ang buwan po ng Marso ay Women's Month, diba? So, Happy Women's Month sa'yo, partner. Unang-una. Bukod dyan, Fire Prevention Month. Yes! Ayan, talaga namang mayabong. Hindi nag-iinit ang mga Pilipina, sabay ganun. Ang mga kababaihan, ayan, nag-iinit sa desire nating makapaglingkod, makapagtrabaho at gawin ang ating mga tungkulin. Uy, oo nga, sabi ko nga di ba? Oo, ayan. So, eto na po mga kaibigan, ang ating headlines. Arangkada Balita! PBBM balik Pilipinas na matapos ang 2 araw na state visit sa Australia. Arangkada Balita! Presyo ng bigas sa Metro Manila bumaba. Arangkada Balita! Inireklamong surat dyan sa NAIA ay imported pala ayon sa paliparan. Arangkada Balita! At para sa balita sa ibayong dagat, 4 na po katao patay matapos mahulog ang bus sa isang tulay sa Mali. Arangkada Balita! Sa balitang pampalakasan, Philippine League swimmer Micaela Mojdey wagi ng tansong medalya sa Asian Meet. Arangkada Balita! At para sa balitang showbiz, Dennis Padilla approve kay Gerald Anderson. Arangkada Balita! At sa viral news, groom na nag-walk out sa sariling kasal. Pambira naman ito, usap-usapan sa social media. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Magandang umaga po muli ng Biyernes sa inyong lahat mga kaibigan. March 1, 2024. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Balik bansa na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang kanyang 2 araw na state visit sa Canberra, Australia mula Pebrero 28 hanggang kahapon na 29. Sa kanyang arrival statement, binigyan din ni PBBM ang kahalagahan ng pagpapatibay ng ugnayang diplomatiko sa Australia kung saan mananatilian niya itong pinakamalapit na kaalyado ng Pilipinas. Matatandang tinaas ng Pilipinas ang bilateral relations sa Australia o pinalakas pa ng Pilipinas ang bilateral relations sa Australia mula sa komprehensibo patungo sa isang strategic partnership. Makaraang dumalaw pa sa bansa si Australian Prime Minister Anthony Albanese noong Setyembre ng nakalipas na taon. Samantalang muling babiyahe ang Pangulo sa Australia. Aba, may part 2 sa March 4 hanggang 6 sa Melbourne naman yan para dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit.
Arangkada Balita! At kaugnay niyan mga kaibigan nais lang nating ibalita na antabayanan po ang mga detalye sa pagbabalik ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Australia, particular nga dyan sa Melbourne. Dahil kukuha po tayo o bibigyan tayo ng DWIZ at ng Aliw Channel 23. Lahat po kayo mga kaibigan ng pinakahuling mga pangyayari mula mismo dyan sa Melbourne sa pamamagitan po yan ng aming Patrol 13, Gilbert Pardes. Arangkada Balita! Lumagda ang Pilipinas at Australia sa Memorandum of Understanding para sa pagpapalakas ng maritime cooperation. Ito'y sa pamamagitan ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Canberra. Sinabi ni Prime Minister Albanese na sa ilalim ng MOU, paiigtingin ang kolaborasyon sa civil maritime security, marine environment protection, maritime domain awareness at pagtataguyod ng international law. Ipagpapatuloy din ng maritime cooperative activities bilang regional partners para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Samantala sinelyuhan din ang MOU para sa pagpapalawak ng kooperasyon sa cyber at critical technology tungo sa bukas at ligtas na paggamit ng cyberspace. Arangkada Balita! Muli naman daw sumigla ang bentahan ng bigas sa bansa dahil sa unti-unting pagbaba ng presyo nito. Ayon sa mga vendor, nasa 49 pesos na lang ang kada kilo ng well-milled rice na mula sa dating 50 pesos na siyang pinakamababang presyo. Malibanaan ito sa mga sakahang nag-aani ng palay. Dumating na rin ang ilang pang mga inangkat na bigas na siyang nakapag-ambag na mapababa ang presyo ng nasabing produkto. Sa ngayon, matatag po ang supply ng bigas kaya't inaasahan ang pagbaba pa ng presyo nito sa mga susunod na araw. O sana naman. Dahil dito, umaasa po ang mga vendors na bababa pa nga ang presyo dahil mas darami pa ang mag-aani ng palay simula ngayong buwan hanggang Abril. Arangkada Balita! May mga mafia at sindikato sa National Food Authority. Ito ang binigyang diin ni Sinag President Rosendo So matapos na may mga ulat na nagbebenta ang ahensya ng libu-libong toneladang NFA rice sa isang negosyante na sobrang baba ang presyo at nalulugi ang gobyerno. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na may mga opisyal ng NFA ang nagbibigay ng permiso sa bentahan ng milled rice na nakaimbak sa warehouse sa halagang 25 pesos kada kilo nang walang bidding at makaraang mabili ang palay sa halagang 23 pesos ang kada kilo. Arangkada Balita! Sampung minuto makalipas ang ikalima ng umaga, walang itinakdang deadline sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga panel of investigator. Ito ay may kaugnayan sa mga ulat na nagbebenta ng bigas. Ang National Food Authority na lugi ang gobyerno. Sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang nais lamang ni Secretary Laurel ay lumabas ang katotohanan kaugnay sa usapin. Inaasahan naman anya nilang mabilis na magagawang investigasyon at makapagbibigay ng report at analysis ang mga investigador hinggil sa issue upang maisumi ito kay Secretary Laurel. Sa ngayon, mayroon ng mga nakausap at nakapanayam ang mga investigador at may nakuha na rin sila anyang mga dokumento upang suriing mabuti. Arangkada Balita! Samantala sa latest ng Filipino Mirror, pinuna ng grupong Sinag ang pag-aangkat ng baboy na nakababahala sa posibleng pagtaas ng presyo nito. Ayon kay Sinag Executive Director Jason Cainglet, ang pag-import ng baboy ay lumampas sa target nito sa World Trade Organization nang hindi bababa sa 25%. Binigyang diin din ni Cainglet na nangako ang pamahalaan sa paglimita sa pag-import ng baboy na 54,000 metric tons kada taon. Kasalukuyan namang mayroong banta sa taas presyo ng baboy. Matatanda ang naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Executive Order No. 50
na nagpapanatili ng pansamantalang pagbabago sa mga rate ng import duty sa mga produktong bigas, mais at karne upang matiyak ang abot kayang presyo ng mga bilihin sa gitna ng nagbabantang epekto ng El Nino phenomenon at ng African swine fever. Arangkada Balita! Nasa 2,000 kilo ng tilapia ang namatay at naglutangan sa Lake Cebu, South Cotabato. Ayon sa Lake Warden, posibleng bumaba naman ang dissolved oxygen sa tubig lawa dahil sa pabago-bagong panahon. Nagsagawa ng emergency harvesting ang mga fish kill operators para sa ilan pang mga buhay na tilapia upang mabenta at mapakinabangan pa ng mga consumer. Arangkada Balita! Naglaan naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 1.4 billion pesos na pondo ngayong taon. Ito'y upang pondohan ang mga proyektong nakatuon sa pagtugon sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Maria Isabel Lanada, Special Assistant to the Secretary for Special Projects ng DSWD, gagamitin ito sa programang Local Adaptation to Water Access at Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Layunin ng project, lawa at binhi na tugunan ang kagutuman at matulungan ang mga may hirap sa pamamagitan ng pagresolba sa food insecurity at kakulangan sa tubig. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. 14 na minuto makalipas ang 5 ng umaga. Patuloy pa rin sa pagbaba ang antas ng tubig sa ilang dam sa bansa, kabilang na ang Luzon at Metro Manila. Batay naman sa update ng Pag-asa Hydrometeorology Division, bumaba pa sa 205.93 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Nabawasan pa ito ng 18 meters kumpara sa 206.11 meters water elevation dahil sa kawalan pa rin ng ulan sa watershed. Bukod sa Angat Dam, nabawasan din ang imbak na tubig sa Ipo Dam na nasa 99.52 meters. Bumaba rin ang antas ng tubig sa Lamesa Dam, Amboklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Kaliraya Dam. Arangkada Balita! Patuloy namang nakararanas ng kakapusan ng tubig ang ilang lalawigan sa bansa bunsod ng El Nino. Batay sa ulat ng NDRRMC, pangunahing nakararanas ng water shortage sa ngayon ang ilang munisipalidad ng Negros Occidental at Zamboanga del Sur. Partikular dito ang Kabadiangan, Nabalian, Carabalan, Suay, Tooy at Buenavista sa Himamaylan, Negros Occidental, gayon din ang Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Ayon pa sa NDRRMC, karamihan sa mga bayang ito ay nakararanas ng kakulangan sa inuming tubig, maging sa irigasyon simula pa noong December 2023 o bago manalasa ang tagtuyot. Habang ang Zamboanga City Water District ay nagpapatupad na ng pagrarasyon ng tubig sa kanilang mga customers dahil sa ipinatutupad na water interruption. Paalala ng NDRRMC sa publiko na magtipid ng tubig dahil inaasahang tatagal pa hanggang sa susunod na taon ang El Nino sa bansa. Arangkada Balita! 6 na minuto makalipas ang 5 ng umaga, inaasahan ng Committee on Consumer Protection sa NAGA ang posibleng pagtaas ng presyo ng agricultural products. Nababahala ang Naga City at Camarines Sur sa banta ng El Nino phenomenon ngayong buwan ng Marso hanggang sa susunod na buwan ng Abril. Ayon kay City Councilor Jess Albayus, chairman ng komite, batay sa kanilang monitoring at observation, kapag sobrang init, apektado ang mga pananim, lalo na kung hindi maayos o kulang ang tubig sa mga irigasyon, na posibleng magkukulang rin ang supply ng mga ito. Samantala, pumalo na sa 375.4 million pesos ang halaga ng pinsala sa agricultural sector sa bansa at ilang LGUs na sa Mindoro Oriental at Occidental ang una nang nagdeklara ng state of calamity, habang sa merkado
Sa lungsod, wala pang nakikitang paggalaw sa mga presyuhan ng mga produkto at wala pang pagkukulang sa supply. Arangkada Balita! Wala pang naitatalang outbreak ng anumang sakit ang pamahalaan ay kaugnay sa epekto ng El Nino. Sinabi ni Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama na kabilang sa mga posibleng epekto ng tagtuyot ang pag-usbong ng waterborne diseases dahil sa kakulangan ng malinis na inuming tubig. Kabilang sa mga iniiwasan ng pamahalaan ay ang pagkakaroon ng outbreak ng cholera at typhoid. Kabilang rin sa mga binabantayan ay ang vector-borne diseases tulad ng dengue, chikungunya at iba pang sakit na dala ng mga lamok maging ang heat stroke dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura. Paalala ng opisyal, ugaliin ang pag-inom ng tubig at pagsilong sa malilim na lugar. Arangkada Balita! Samantala, ipinagutos ng DOE, Department of Energy, ang pagpapatupad ng price freeze sa LPG o liquefied petroleum gas at kerosene products sa bayan ng Bulalakaw dyan sa Oriental Mindoro. Ito'y matapos sa ilalim ang Bulalakaw sa state of calamity noong Lunes, punsod naman ng matinding tagtuyot. Epektibo ang naturang price freeze sa 11 ng Marso, March 11 para sa mga cylinder LPG na may bigat na 11 kilograms pababa at iba pang produktong kerosene. Sa ilalim ng pagpapatupad nito, maigpit na ipinagbabawal ang magtataas ng presyo, ngunit pinapayagan, syempre, ang rollback. Arangkada Balita! Hinamo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga developed countries na gawin ang kanilang parte sa pag-address sa climate change. Ayon kay Pangulong Marcos, kinakailangan pa ng mas matinding pagsisikap mula sa mga maunlad na bansa upang labanan ang epekto ng pabago-bagong klima at nararapat na gawin sa lalong madaling panahon. Binigyang diin pa ni PBBM na tinatanggap ng Pilipinas ang parte nito sa collective responsibility sa pagharap sa climate change. Sa katunayan, aniya ay nakatuon ang kanyang administrasyon sa affordable at sustainable energy transition tungo sa carbon neutrality. Arangkada Balita! % ng mga taniman sa Mansalay, Oriental Mindoro ang apektado ng El Nino phenomenon. Batay naman ito sa tala ng Municipal Agriculture Office ng Lalawigan. Isa sa 17 barangay na lang din ang mayroong supply ng tubig sa mga sakahan. Samantala, umabot naman na sa 80 milyong piso ang pinsala ng El Nino sa Mansalay at inaasahang tataas pa ito. Arangkada Balita! Samantala sa iba pang balita, iginiit ng pamunuan ng NAIA na posibleng imported ang mga surot na natagpuan sa mga upuan ng paliparan. Ito ayon kay Mike Bunyo, supervisor ng NAIA Terminal 3 Pest Control Services Operations, ay dahil mas malaki ang sukat ng mga nakitang surot kumpara sa mga surot sa Pilipinas. Maaari niyang nakapasok sa terminal ang mga ito galing sa bagahe ng mga pasaherong nagmula sa ibang bansa. Binigyang din pa ni Bunyo na quarterly ang ginagawang deep disinfection sa mga upuan sa paliparan na tumatagal ng 3 araw. Nabatid na bukod sa mga upuang bakal na inirereklamong pinamumugaran ng surot, aalisin na rin ng pamunuan ang mga rattan chairs sa paliparan. Arangkada Balita! Alright, sa oras na alas 5:21 ng umaga, kuha muna tayo ng mga reports mula sa ating DWIZ Patrol. Paghahain ng request para sa proklamasyon ng holiday, dapat daw dumaan sa proseso ayon yan sa Malacanang. Alamin natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Naglabas ng direktiba ang Malacanang na layuning palakasin ang mga guidelines sa paghahain ng request para sa proklamasyon ng isang special day o holiday. Ayon sa Memorandum Circular No. 20 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kinakailangan mag-request daw ng special na holiday ng 30 araw bago ang aktual na pagdiriwang na okasyon
proklamasyon, dapat isumite naman ang request sa tanggapan ng Pangulo o sa Office of the Executive Secretary. Ang Office of the Deputy Executive Secretary naman for Legal Affairs ang siyang mangasiwa sa proseso ng proklamasyon at binigyan diin sa memorandum ang pangailangan na palakasin ng mga guidelines dahil napapansin daw na kung saan sa opisina o tanggapan na lang inihahain ng mga kaparehong request. Napuna rin na madalas ang mga humihiling ng proklamasyon para sa special na araw o holiday ay nagre-request lamang ilang araw bago ang aktual na pagdiriwang okasyon kahit na kailangan itong dumaan sa tamang proseso. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At sa iba pang balita, COMELEC tiniyak na handang magkasa ng plebisito sa anumang petsa. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Muling tiniyak ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Garcia na handa ang komisyon na magdaos ng plebisito para sa panukalang amyendahan na economic provision ng 1987 Constitution. Isabay man ito sa halalan sa 2025 o hindi. Ito ang siniguro ng opisyal sa kanyang pagbisita sa Kamara kung saan ginanap ang Register Anywhere program. Ayon kay Garcia, nakahanda silang sumunod anuman ang direktiba at mapagkakasunduan ng Kamara at Senado. Kasabay nito, nilinaw naman ang opisyal na wala nang magiging gastos kung pagsasabayin ang plebisito at halalan sa 2025 dahil pahabain lang naman ang balota. Ngunit kung hindi ito anya isasabay, gagastos ang ahensya ng nasa 13 billion pesos. Gayunman, tama naman anya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat itong aralin dahil hindi anya ordinaryong batas lang ang isasalang sa plebisito. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, kuha naman tayo ng, na-miss natin to, partner day kuha tayo ng, sakto naman din kasi. Oo, sakto din naman na Friday ngayon at kakasweldo lang din kahapon. Mamimili na ng, para sa isang linggo ba? Alamin po natin, at saka yung mga presyo, syempre, no, lalo na sa ating mga finance managers na kagaya ko. Tanggap tayo ng palengke report mula dyan sa isang palengke sa Caloocan. Mama Beth Samson, good morning. Kamusta ka na, Mama Beth? Good morning, Mama Beth. Good morning. Binalik-balikan ko kahapon hanggang kaninang madaling araw itong bigas kasi nakakatuwa. Naku, mga miss Bumaba yan. ba talaga, Mama Beth? Kahit papano, kasi dati dito sa Ngandaan, Caloocan, ang pinakamababa nilang bigas, 55, 54. Pero kanina, nakakita na ako ng 52 pesos na well-milled rice. O, diba, 2 pesos yung natipid nila. Kaya lang, sayang yun, no? Sayang Malaki yun, yun. malaki. Malaki. Yung 49 pesos, nananatili pa rin meron sa Valenzuela City. Tatlong palengke dyan, 49 pesos ang pinakamababa. Maski last week o the other months na uulat tayo ng palengke report, ay meron talaga silang 49 hanggang ngayon. At sabi rin ng mga taga-Caloocan Market at saka ng Valenzuela Market, inaasahan pa rin ang pagbaba ng presyo dahil anihan na ngayong Marso hanggang Mayo. Kaya itong mga susunod na araw, maganda na ang bilihan ng bigas dito sa Caloocan at sa Valenzuela dahil meron na silang 52, 53, 54, 55, 57 hanggang 70 pesos. Yung 70 yun yung dinurado na paborito ni Ma'am Juday. Yan. Tsaka yung 60 na may dinurado rin na sa iba naman hinango. Sa Mindoro naman yun. Ngayon, pagdating naman dito ma'am sa gulay, mababa ang gulay, bumaba ang bawang. 30 pesos ang binaba ng bawang dahil 120 nilang per kilo na dating 150. Yung sibuyas, mas bumaba pa. Dahil 80 may mabibili ka na pula at puti. Kamatis, mababa rin dahil 70 to 80 pesos sa Valenzuela maging sa Caloocan. Itong siling labuyo, bumaba rin kaya ang daming bumabang produkto. Din dating 200 na nag-300, 120 na lang ang siling labuyo. Kaya yung mga Bicolano dyan, yung mga mahihilig sa maanghang, pwede na kayong mag-sili labuyo. Yung berde naman, 70 yung mga pamaksiw. Yung repolyo, ayan, mababa pa rin, 60 pesos per kilo. Yung sayote, uy, ito 40 pesos na lang, nag-45, nag-50 pa yan. Mataas naman ang ampalaya, kasi 120 per kilo yan, lalo yung mga maraming kulubot.
Ang carrots, medyo mataas pa rin. Dahil from 120 ang carrots, nananatiling 120. Yung bell pepper, ang laki na ibinaba. Dahil ito ay 150 na lang per kilo ang bell pepper. Ito yung pulang malalaki siya yung berde. Ngayon, ito namang talong, ayan, bumaba rin. Daming binaba, kaya marami mamimili yan. Payday kahapon 60 pesos hanggang 70 na lang ang talong. Pero may mabibili ka rin. Ayan, nakikita niyo, Ma'am Juday, Ma'am Yes Leia. po, oo. Meron po dyan pang chapsay na 30 pesos lang isang balot. Kung konti lang kayo. Diretso na yun, Oo, Mama Bet. na lang. Andiyan na yung sayote, Correct. andiyan na yung siling pula, andiyan na yung carrots. Kumbaga, Lalagyan mo na lang ano bawang tawag doon, Mama Bet? sibuyas. Igigisa mo na lang po, no? Huhugasan na lang, Oo, ma'am. ready to eat na raw. Opo, hugasan na lang konti. Mabilis, Saka gigisahan mo. yes. Lagyan mo ng konting atay balon-balunan. May chapsuy ka na. Hindi ka pa napagod maghiwa ng mga gulay. Tama. O, isa pa yan. Oo, diba? Tipid. Sa isdaan naman, ayan, ang bangus talaga, walang kamatayang 200 hanggang 240. Depende sa laki ng bangus. Ang tilapia Batangas, yung itim na tumatalon-talon pa, ay kanina, may tumalon pa nga sa harapan kong tilapia. Uy, 100, buhay na buhay. natakot nga ako, tumama sa paa ko 140 po hanggang 160 per kilo, ang malalaki na yung tilapia na yan. May ordinary tilapia din, 100 pesos per kilo. Ayan. Ito namang galunggong, bumaba rin ang galunggong. Ay, marami nang mamamalengke. Pwede nga kahapon. Mamamalengke rin ako mamaya pagkatapos ng programa. Itong 200 naman ang galunggong, meron 240 at meron mas mababa na pamaksiw na 180 per kilo. Pero ang puset, 400, pampano, 400, yung hipon, 320 to 400, pwedeng 1/4, 100 pesos. Yung ulo ng salmon, pang sinigang sa miso, 150 per kilo. Yung laman naman ng salmon ay 250. Yung dilis, mura to, pang kilaw, 100 pesos. Yung tahong, 90 na lang. Dalagang bukid, 280. Pink salmon. Ito yung ulo, 180. At yung laman ay 250. Ayan. Mamomblema tayo sa baboy. Tumaas ng 20. Maski sa baka. Tumaas po talaga kasi ang katwiran po ng mga tindera, mataas ang feeds. Pati paghangon nila, limitado. Oo nga naman. Mataas po ang baboy. Kaya, tiis-tiis muna tayo sa gulay, tsaka sa isda. Masustansya naman, di ba? Yes. Hindi ka pa maha-high blood. Yung baboy po, yung kanilang kasim, 350 per kilo. Dating 330 lang yan Yung liempo, dating 360, 380 ang per kilo ng liempo. Ang baka naman po, 480 at ang manok, 200 pesos. Ayan. Panalo sa itlog. Ayan. Kasi sa itlog, meron ng 6 pesos ang isa, may 7, may 3.25, may 3.20, may 9, pinakamalaki. Yung pula naman, na nilalagyan natin ng kamatis, pwede nang maiulam ito, ay 15 ang isa. Standard size yan. Pero, alam niyo ba, merong mabibili ka dyan ng itlog na basag ng konti. Konting tuklap lang, 4 na piso isa. Yung hindi naman sinadya pagkakabasag, nagkapatong-patong, kaya may basag 4 pesos each. Pero Ate, sa asukal, malaki-laki rin yun, Mama Bet. malaki na, ay, ang gaganda ng itlog. Ayan, Ayun po. nga, oo. Ayan, 3 for Gaganda. 20. 5 Dati, for 11, 10, 9, 8, ayan ang 15 pesos. Parang pare-pareho naman ang laki pag pinapakita mo sa... No. Opo. Parang konti lang po yung yung diferensya nung laki, no? Talaga naman pong konti lang ang depresyo. Oo. Marahil tinitimbang nila kung medyo mabigat. Yun ang medyo mataas na presyo. Yung revenue, yan yung dating 10 piso na itlog. Hindi, Mama Yan. Bet, kung ikaw ay piprito ng itlog, yung medyo basag na lang ng onte, hindi naman, di ba? 4 lang sabi mo Nakita ko nga kanina, alam niyo yung mga hinahangon na Trey, yung mga basag halos isang putok lang. Ayan, no, yung mga basag, ayan, liliit. Ayan, kina yung mga basag, ayan po. 4 pesos. Bagong dating lang po yan. Fresh na fresh, ika nga, no? Fresh na fresh po. Ilalagay mo sa plastic, yung 3 piraso, pwede mo i-scramble. Tama. Diba, 12 lang yun. Correct. 3 itlog na. Oo. Hindi naman Marami na. Opo, marami mabibili mo. Konti lang naman yung basag, isang tuldok lang. Oo. Ayan. Yeah. Mula dito sa Sangandaan Market, tsaka sa Valenzuela Market. Ako pa rin si Beth Sampson, na nag-iisang palengke queen ng DWIC, Aliw 23, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at syempre, namamalengke at nagbabudget pa rin tayo ng tama. Samantala sa oras na alas 5:31 ng umaga, magbabalik po ang Arangkada Balita matapos lamang ang ilang paalala. Arangkada Balita.
Sa oras na alas 5:37 ng umaga, nagbabalik po ang Arangkada Balita. Sa pagkakataong ito, kuha po muna tayo ng reports mula sa labas ng himpilan. Pagguho ng lupa at pagbaha ng Laway River sa Batangas, tuluyan ang mawawala sa proyektong ginawa ng DPWH Region 4A. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Arman Cambe. Puspusan ng pagsasakay sa DPWH Region 4A Office sa mga dalisdis ng Laway River sa Batangas para tuluyang mapigil ang pagbaha at pagguho ng lupa ayon sa tanggapan ni DPWH Region 4A Director Engineer Jovel Mendoza. Ayon kay Engineer Mendoza, mayroon 11 total project ang Laway River na may kabuuang haba na 2.5 kilometro na ginastosan ng pamahalaan ng 969 million pesos. Dagdag pa rito ang 15 proyekto na ginawa rin sa nasabing ilog na may haba naman 3 kilometro at may budget na 1.6 billion pesos. Ayon pa kay Engineer Mendoza, ang pagsasaayos ng mga nabanggit na proyekto ay masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa lugar at katatagan ng pader ng Laway River na may panganib sa pagguho at pagbaha ng tubig tuwing rainy season. Gayon din ang pagkakaroon ng magandang economic stability ng mga residente sa nasabing lugar. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impila May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, humingi ng paumanhin ang Manila International Airport Authorities, mga pasaherong nakagat ng surot sa Ninoy Aquino International Airport Terminals 2 at 3. Ito'y matapos na i-post ng ilang pasahero ang kanilang larawan na may kagat ng surot sa hita. Kagad namang inatasan ni MIAA MIA General Manager Eric Ines ang lahat ng terminal managers ng NAIA na imbestigahan ang insidente at sumite ang report sa loob ng 24 oras. Ninalis na rin ng MIA ang mga upuan na pinamumugaran ng mga surot. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:39 ng umaga, tanggap po muna tayo ng reports mula sa labas ng himpilan. Kuha po tayo ng update mula dyan sa 3rd Candaba Viaduct na nasa 50% accomplishment na. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Johnny Gole. Yes, magandang balita ito sapagkat iniulat kayo nitong pamunuan ng NLEX Corporation ang nagsusupervise nitong kabaan ng North Luzon Expressway na nasa 50% na raw itong accomplishment works nitong ongoing na 3rd Candaba Viaduct na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway mula sa bahagi nitong bayan ng Pulilan sa Bulacan at hanggang dito sa bayan ng Apalit sa Pampanga. Ayon dito sa ulat ng pamunuan ng NLEX, nakapagkabit na sila ng unang poste o itong girder para dito sa gagawing tulay dito sa ginagawa pang 3rd Candaba Viaduct. Ibig sabihin nito ay magiging tuloy-tuloy na itong pagtatayo nila ng mga girder o itong mga poste at wala na nilang mabalakid para do sa right of way o maging do sa mga tinamaang residente para sa pagtatayuan nga nitong 3rd Candaba Viaduct. Ayon dito kay NLEX Corporation President and General Manager J. Luigi L. Bautista, anya kapag walang makikitang mga balakid pa dito sa itatayo o dito sa ongoing construction itong NLEX Candaba 3rd Viaduct ay tuloy-tuloy ito at inaasahan nila na matatapos ito ngayong Nobyembre ngayong taon at maaari nang buksan ito bago sumapit ang holiday season ngayong taon. Ayon pa kay Luigi o kay Bautista,
ay mabilis ang ginagawa ngayon o itong ginagawa nito ng kanilang contractors para dito nga sa nasabing struktura upang mapabilis at mabigyan ng maginhawa at ligtas na lansangan dito sa North Luzon Expressway ang libo-libong mga motorista na dumadaan dito mula Metro Manila patungo sa Northern Central Luzon at vice versa. Sa ngayon, ayon dito sa Metro Pacific Tollway Corporation, ay maayos at walang balakid ang kanilang pagsasagawa nitong nasabing multi-billion o itong 10 bilyong pisong proyekto. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impila May Todo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala sa iba pang detalye ng balita, handang-handa na ang Bureau of Fire Protection para sa pagsisimula ng Fire Prevention Month ngayong araw. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Fire Senior Superintendent Annalie Atienza na karamihan sa mga naitalang sunog ngayong panahon ng tag-init ay sa mga residential area. Dahil dito ay minungkahi ni Superintendent Atienza na ang pagsasagawa ng EDITH upang mabawasan ang pagpapanik sa oras na magkaroon ng sunog. Arangkada Balita! Ngayon pong tag-init, yun po ang laging sinasabi na sa atin po mismong tahanan. Mag-practice po tayo, ito po yung tinatawag nating EDITH, E-D-I-T-H. Ibig sabihin po nito, Emergency Drill in the Home. Dahil nga po, majority ng sunog natin sa ngayon ay mga residential. Kasunod nito, hinimok ng BFP official ang publiko na makibahagi sa iba't ibang programa ng ahensya upang maiwasan ang pagkakaroon ng sunog. Sana nga po maging lesson sa ating mga kababayan, yung mga nangyayari nga po na wala naman po talagang may gusto, bagamat yan na nga po, nagkakaroon na ng ganyang insidente. Sana po matuto na tayo at makibahagi na po tayo sa mga programa ng Bureau of Fire Protection po natin. Yun ang po talaga nakikita nating paraan para mabawasan o bumaba yung ating insidente ng sunog. Samantala, tiniyak din ni Superintendent Atienza na alisto at tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng BFP sa mga lokal na pamahalaan maging sa mga water companies upang matiyak na walang magiging aberya sa pagresponde sa mga insidente ng sunog. So far naman wala po tayong natanggap na report na nag-refill ang fire truck at walang laman po. So maganda po, ibig sabihin ang maintenance ng ating mga fire hydrants. Ganun na rin ang pag-collaboration at coordination natin with the LGUs at saka mga barangay officials na nakakasako para tulungan tayo na i-call ang attention ng mga water district or water company na manatili nga po in good condition yung mga hydrants natin and install mga bago na hydrants. Yan ang tinig ni Bureau of Fire Protection spokesperson o Fire Senior Superintendent Annalie Atienza sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Magbabalik po ang ilan pa sa mga malalaking balita dito lamang yan sa Arangkada Balita makalipas ang ilang paalalang oras, alas 5:45 na ng umaga. Arangkada Balita! Oras na alas 5:50 ng umaga, nagbabalik po ang Arangkada Balita. At sa pagkakataong ito, tanggap muna tayo ng ilang pag-uulat mula sa lalawigan. 5 wanted person bumagsak sa kamay ng Cagayano Cops. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Ronald Domingo. 5 wanted person kung saan isa sa mga ito ang tinaguriang most wanted ang bumagsak sa kamay ng Cagayano Cops. Ang tinaguriang most wanted person ay kinilala bilang si alias Sharex, 20 years old, binata, residente ng Camalanyugan, Cagayan. Siya ay inaresto ng PNP Camalanyugan sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Conrado T. Tabaco, presiding judge ng RTC Branch 9, Apari, Cagayan, na may petsang Pebrero 27, 2024 para sa krimeng statutory rape at acts of lasciviousness. Walang piyansang inirekomenda ang korte
para sa statutory rape, habang ang piyansa para sa acts of lascivious business ay nagkakalaga ng 180,000 pesos. Samantala, ang 4 pang wanted person ay nahuli naman ng mga kapulisan ng Igig, Bagao, Apari at Gataran, Cagayan. Ang mga suspect ay kinila bilang sina alias Marie, 46 years old, may asawa, residente ng Bagao, para sa krimeng estafa, alias Emong, 41 years old, may asawa at residente ng Apari, Cagayan. Para sa krimen ng direct assault, si alias Maki, 48 years old, may asawa, magsasaka, residente dahil sa krimeng acts of lascivious business. At si Dani, 25 years old, construction worker, residente naman ng Tuguegarao City, Cagayan, para sa krimeng slight illegal detention. Ang mga akusado ay nasa pansamantalang kustodya ngayon ng himpilan ng pulisya, nagsilbi ng kanilang warrant of arrest. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat, pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, tuloy ang pagdinig ng Senado sa panukalang economic charter change sa Martes, Marso 5. Ito naman ang tiniyak ni Senador Sonny Angara, ang chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments, sa kabila ng mungkahi ni Senator Francis Escudero na magbalangkas muna sila ng mga patakaran para sa pag-adapt o pag-aproba ng resolusyon kaugnay sa Chacha. Ayon kay Senador Angara, nagkasundo sila na ipagpatuloy ang pagdinig sa resolution of both houses number 6, subalit hihintayin muna nila na may mabalangkas na alituntunin ng Senado para sa pag-aproba sa isinusulong na pag-amenda sa 1987 Constitution bago silang maghain ng committee report. Pamumunuan naman ni Senator Joel Villanueva ang Committee on Rules na mag-aaral ng kinakailangang patakaran kaugnay sa Senate Rules. Arangkada Balita! Naniniwala naman ang isang dating overseas Filipino worker na hindi kinakailangan ng mga ibang bansa ang mga Pilipino kung tatanggalin ang mga restrictive o mapaniil na economic provisions ng saligang batas. Ito ayon kay Orion Dumdum na dating nagtatrabaho abroad sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Committee of the Whole ng Kamara sa Resolution of the Both Houses number 7. Ayon kay Dumdum, posibleng mag-uwian na sa Pilipinas ang mga Pilipino kung matutuloy ang panukalang amyendahan ang 1987 Constitution. Dagdag pa ng dating Battle of the Brains finalist, hindi na kinakailangan na mag-abroad ang mga mamamayan kung mayroong malaking pasahod sa bansa sa pamamagitan ng pagpapapasok ng mga kumpanya ng pagmamayari ng mga banyaga. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 40 katao matapos malaglag ang isang mabaserong bus sa tulay sa Kenieba, Mali. Ito naman ang kinumpirma ng Burkina Faso government. Ayon sa Transport Ministry ng Kenieba, patungo sa Burkina Faso ang nasabing bus nang mawala control ang driver at tuluyang mahulog ang bus sa tulay. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng nasabing aksidente. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Wagi ng tansong medalya ang Philippine Swim League standout na si Micaela Jasmine Mojde para sa 200-meter butterfly event sa katatapos lamang ng 11th Asian Age Group Championships na ginanap sa New Clark City Center sa Tarlac. Naging maganda ang simula ni Mojde sa unang bahagi ng laban, subalit kinapos ito sa huling 50 metro ng karera at nagtala ng 2 minutes 21 seconds at 87 milliseconds. Nanguna sa naturang event ang pambato ng Hong Kong ni sina Yung Hoi Ching at Mok Zhe Ki. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News!
Aba, naniniwala daw ang actor-comedian na si Dennis Padilla na seryoso. Ano ba sa palagay mo, Day? Seryoso nga ba si Gerald Anderson? Malalaman Barreto? The truth teller partner. Oo, ilang taon na ba silang magjowa? No? Parang matagal na rin no? Matagal-tagal na. Oo, bagay naman ko, partner, sila. 2019 nung naghiwalay si Gerald tsaka si... Talaga? Bea? Ito, ayon po kay Dennis, nako, hindi naman po porket ng ghost si Gerald sa kanyang unang nakarelasyon. Sino ba yun? Hala, ay gagawin nito ulit sa kanyang anak. Aba, ginit pa ng comedian na case-to-case basis. May ganun pa no? Ang ghosting at hindi naman daw pattern. Sa katunayan niya, ay nakikita niyang mahal ng kapamilya actor si Julia. Ito, magunitang taong 2019. Ba't alam mo, Day? Sa bahay ba nila ikaw nakatira? Nang maghiwalay sina Gerald at Bea Alonzo matapos nga pong i-ghost ng aktor itong si Bea. Yan ay ayon kay Bea, di ba? Na hindi na lang siya kinausap. Pero alam ko na ito lately, pinasinungalingan yun ni Gerald. So parang nag-usap ba sila? Tinatanggi niya na ng ghost. Ng ghost siya. Pero mahirap din yun no? Sa ating mga babae. Wow. Samantala para naman sa ating viral news, usap-usapan ngayon sa social media ang pag-aaway ng groom at bride sa mismong araw ng kanilang kasala at magkakaiba ang sinasabi nilang dahilan. Ayon sa groom, hindi umano pumayag ang kanyang bride na sumama dahil ayaw iwanang mag-isa ang kanyang ina. Pahayag naman ng bride, bigla na lang anyang nawala ang kanyang groom pagkatapos ng resepsyon ng kasala. Dumepensa naman ang mga kamag-anak ng lalaki at sinabing hindi na lang sana pumayag magpakasal ang babae kung takot lang din naman siyang iuwi ng lalaki. Katwiran naman ng bride, gusto lang muna niyang asikasuhin ang mga bisita sa kasal ngunit hindi nakapaghintay ang groom at agad siyang iniwan. Nakakalungkot naman to, partner. Oo naman, ako naman. Oo, kaya nga, bago magpakasal, wow, naging marriage guru, no? Oo, relationship guru. Talagang siguruhin na siya nga ang iyong magiging forever. Diba? Kahit sabi nila walang forever, kahit talaga, Alright, naku mga kaibigan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa nakalipas na isang oras. Ito sa ating programang Arangkada Balita sa pangalan po ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center, gayon din ng Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Sa ngalan po ni Drew Nasino, ako si Mayan Day Palma. At ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Uy, susunod na ngayong Friday and everyday, syempre. Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at si Binibining Cecil Villarosa. At para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad